Nang makita ni Hazel ang taong bumungad sa pinto ng kusina na bura ang ngiti niya, pilit tinago niyang disgusto. Di niya inaasahan susulpot to ngayon dito. Nagbaba siya ng tingin at di niya muling sumulyap kay Andrea. Naramdam din niya malalim ang tingin sa kanya. Di talaga niya kayang itago ang disgusto niya rito pagkatapos ng away nila sa bahay ni Adonis. Simula nung araw na yon ay inis na siya rito. Ang mga kasalubong pa nga ito sa daan, iignorahin niya ito at ituturing tong hangin na parang di niya to nakikita. Siguro kung hingi ito ng tawad sa ginawa nitong panunulak sa kanya, baka mapatawad niya ito. Kasi siya yung klase ng tao na pag siyang nasa tama, hindi siya magpapakumbaba. Pero kung siya naman nagkamali, marunong siyang tumanggap ng kanyang pagkakamali. Even though she does not yield easily, she will still consider apologizing to them. Ang babae ang una ng bastos sa kanya, kaya bakit siya maunang humingi ng tawad sa babae? Dahil kung tutuusin kahit bisita siya ni Adonis, doon pa rin siya nakatira. Kaya dapat bigyan pa rin niyang respeto ang babae. Tinuloy niya ang paghalo sa iluluto nilang pancake dahil ito ang hiniling niyang iluto ni Bella sa kanya. Umakto siyang parang nanggam si Andrea at di niya to nakikita dahil sa kaliitan nito. Alam niyang sama na iniisip niya pero di talaga niya mahanap ang sarili, ang harapan at makipagplastikan sa babaeng to. Andrea, inutusan ka ba ni inay na kunin mo yung hinihingi kahapon? Ani Bella nang makita nito ang kapatid. Oo ate, siya sana ang paparito pero sinumpong arthritis niya, tugon nito. Kaya ako na nagpresentang pumarito at para na rin kamustahin si Clara? Ganun ba? Nasa kwarto niya ang pamangkin mo at naglalaro, ani Bella. Pupuntahan ko siya mamaya lang, tugon naman ni Andrea. Pasimpleng nagtaas siya ng ulo at eksakto napatingin naman to sa kanya. Nagplaster ng peking ngiti at kumaway sa kanya. Parang gusto niyang paikot ang mata pero nang nakatingin si Bella sa kanya, gumanti siya na mas peke pang ngiti. Hello Hazel, di ko alam na marunong ka pala sa kusina. Alam mo ba lutuin ng adobo? Yun kasing paborito ni Adonis. Baka nga hindi mo pala alam na paborito niya yun. Wika nito na animo na gulat pero nahimigan ng pang-insulto sa tono nito. Narindi agad ang tenga niya at uminit ang ulo niya sa ginawa nito. Parang pinupunto nito mas may alam ito tungkol sa mga gusto ni Adonis at siya ay wala. Peking, ngumiti rin siya rito pero napakahigpit ng pagkakahawak niya sa handle ng panghalong hawak niya. Pinipigil ni Hampas to sa mapanlin lang na mukha nito. Kumukulo talaga ang dugo niya sa babaeng to. Di ako marunong pero willing akong matuto. Di kasi ako yung taong umaaktong alam ko lahat para magpa-impress sa mga kakilala ko at magugustuhan ako. At di ako yung mahinin pagkarap pa ibang tao pero ang totoo ay nasa loob ang kabulukan ng ugali niya. Alam niya malayo ang sinabi niya sa sinabi ni Andrea pero di talaga niya napigilang magpatutsyada rito. Umakit kasi ang dugo niya sa ulo sa nahimigan niyang tono nito kanina. Ano naman ngayon kung di siya marunong magluto? Willing naman si Adonis na ipagluto siya. Kahit nainggit to na hindi ito pagluluto ng binata, wala na siyang pakialam doon. At kung di na fall si Adonis sa alindog nito at peking ugali nito, wala na siyang kasalanan. Di niya kasalanan kung siya ang gustong yapusin at pagsalbihan ng binata. Parang oblivious pa rin si Bella na nagpaparinigan sila ng kapatid nito dahil ngumiti ito. Tama naman si Hazel, Andrea. Di pa naman huli para matuto siyang magluto. Teka't kukunin ko muna yung sinasabi ni inay. Nang tumalikod si Bella at lumabas ng kusina, nabura ang peking ngiti sa labi nila. They glared at each other like they were shooting daggers. Pareho nilang gusto na kalmutin ang mukha ng isa't isa, pero ayaw nila gumawa ng eksena. Alam pa rin nila kung nasaan sila, kaya nagpipigil sila. Ang kapal na mukha mong paringgan ako. Bakit, santa ka ba? Napakahina ng boses na angel nito sa kanya. Nakakuyom ang kamao nito at namumuti na yon. Kita pa nga mga ugat nito sa kamay. I'm unholy and a sinner. Aminado ko dyan. Ikaw ba tanggap mong makasalanan ka rin? Saad niya at ngumiti pa rito. Sa tingin kasi niya hindi yun kayang tanggapin ng babae at hindi to perpekto. Kahit pa kumilos ka sa harap ni Adonis na para ka isang dalagang Pilipina at santa, hindi mo pa rin makukuha ang atensyon niya dahil kung nagawa mo hindi dapat noon pa. Kasi ikaw ang una niyang nakilala pero hindi Kasi nabasa na niya kung ano talagang ugali mo. Di na maitago ni Andrea ang galit sa kanya na kinuha nitong itlog sa mesa at ibinato sa kanya. Mabilis siyang umiwas at sa lababo yung tumama. Eksakto sa hindi pa nahuhugasang mug. Ay, sharpshooter ka pa naman sana. Pero kasi si Adonis dapat ang sharpshooter, hindi ikaw. Lalo pang ginatungan niya ang galit nito. Hindi ikaw magmamaneho kundi siya. Hindi mo pa nga alam.
kung gaano kagaling sumisid si Adonis dahil hindi mo pa siya natikman. Ako kasi mukha mula ulo hanggang paa, natikman ko na. Habang narinig nito ang sinasabi niya, parang ibabaon na siya nito ng buhay. Di na nito matiis ng talo na naman niya ito, kaya't nag-walkout na ito. Ngumisi siya at kumaway dito kahit na hindi nito nakikita. Parang gusto niyang pumalakpak dahil nanalo na naman siya. She even said, "Goodbye, Andrea. Galingan mo sa susunod." Mag-focus ka pa sa pagiging santa mo sa harap ni Adonis. Baka sakaling mapansin ka niya at anyayahan ka niya sa kanyang kama. Bigla itong humarap sa kanya. Di nito napansin ang kapatid nitong nasa likod na nito. Animo matalim na kutsilyo ang tingin nito sa kanya. "Whore! Ikaw na siguro ng akit sa kanya at bumuka ka sa harapan niya kaya, Andrea," pabulalas na saway ni Bella sa kapatid. "Ano ba naman yan sinasabi mo kay Hazel?" Namutla ito at napaharap sa kapatid nito. Well, she just want to expose her true face. Pero siguro ngay alam na ng kapatid nito kung anong ugali ni Andrea dahil sa nakikitang disappointment sa mukha nito. "Ate, ano pang hinihintay mo? Mag-sorry ka na sa kanya?" Utos nito. "I'm sorry." Halatang di sinserong sabi nito pero ngumiti pa rin siya kahit dumaan ng hostility sa mata nito. "Okay lang. Asa na po ate at uuwi na ako?" Nito. Nang iabot ni Bella ang sobre, nagmamadali na tong umalis. "Pagpasensyan mo ng kapatid ko, Hazel. Isa talaga yon sa pinag-aawayan namin magkakapatid noon." Nito na di talaga tinago ang disgusto sa ugali ng kapatid. "Kung hindi ko lang siya kapatid, baka ako ano pang ginawa ko sa kanya. Hay, kalimutan na natin yon. Pasensya ka na ulit sa kapatid ko." "Okay lang. May kasalanan din naman ako kasi ginalit ko siya." Wika niya. "Kung hindi ako nagsabi ng salitang hindi niya magugustuhan, hindi niya sasabihin yon. Kahit na, di na rin dapat na sinasabi niya yon." Giit nito. "Di ko alam paano haharapin si Adonis pag sinaktan ka ng kapatid ko. Pagkakatiwala niya sa amin tapos may mangyayaring masama sa'yo. Ano na, ang sasabihin niya sa amin ng asawa ko?" May gusto siya kay Adonis, hayag niya. Napansin ko yon nang pumunta siya sa bahay. Iba ang kinang ng kanyang mga mata. At habang siya'y nakatitig kay Adonis, matagal ko nang napapansin yon. Siyempre gusto ko rin kung susuklayin niya ni Adonis pero walang pagtingin ng huli sa kanya. Di na naman natin po pwedeng ipilit kung ayaw niya. Nito at isinalang ang maliit na palayok sa kalan. Namuli ito magsalita iba na kaya hindi na rin siya nagkomento pa sa sinabi nito tungkol kay Andrea. "Lagyan mo ng butter tapos gamitin mo yung measuring cup at lagyan pag mainit na," sabi nito. Agad siyang tumalima. Clumsy yung mga kilos niya at bahagyang natapon pa pero hindi na nagkomento pa si Bella. At nang matapos ay nilinga niya rin ito, parang batang excited marinig ang sasabihin nito. "Madali ka naman palang matuto." Bigkas nito kaya naman napangiti na siya. Masaya siya na marinig na personal na sabihin nila iyon. "I want to surprise Adonis. Hindi lang yung espesyal na pagkain ipapatikim ko sa kanya pag uwi niya, kundi pati na rin ang mga lulutuin ko." Pilyang biro niya. Mas lalo siyang maaadik at hindi magsasawang tikman at kainin ng mga luto ko. Sa una nakatingin lang si Bella sa kanya pero biglang namula ang pisngi nito nang ma-realize ko ano nga bang ibig niyang sabihin. Siya naman lumawak ang ngiti at maya lamang humagikik siya. Aliw na aliw siya sa nakikitang reaksyon nito. "Kayo ni Adonis." Animo na iskandalo ng lalaki ang mga mata. Tinutop nito ang bibig. Bumungis-ngis siya at umiling. Nakakaya naman talaga kung aaminin niyang totoong may nangyari na sa kanila ng lalaki. Sino nga bang mas nakakahiya? Hindi ba't siya rin? Joke lang yun, ikaw naman. Ganito lamang talaga ang bibig ko. Animo ay may sariling isip na sasabihin kung ano ang gustong sabihin. Kaya para nang malasing siya rito, panay din ang litanya niya na naiinis siya sa bibig mo. Natatawa ng bulalas nito. Ngumisi siya. Ang isang kamay niya ay nasa bewang niya, habang isa na may tinaas, habang hawak pa rin ang spatula na parang ginagawa niyang mic. "Ha? Naiinis daw pero hinalikan pa rin niya ang labi ko." Dahil sa biro niya kanina, hindi na to naniwala sa sinabi niya. Napailing lang na ngumiti ito. Kung matuklasan lang nito totoo lahat ng sinabi niya, baka magulat pa ito. Tinikman niya ang lutong pancake at napangiti siya. Ganito rin yung lasa ng kinain niya noon na binigay ni Zoe sa kanya. "Ang sarap. Ayaw mo bang lagyan ng butter?" tanong ni Bella. "Mas gusto ko ang ganito."
Noong una, nasa Amerika na ako'y palaging may butter sa top ng niluluto ng yaya ko. Kaya naman nagsawa na ako, tugon niya at muli sumubo. Mama, ako yung gusto ko yung may butter, singit ni Clara. Wait lang anak. Nakangiting pinagmasdan niya na magana tong kumakain. Sa pagtira niya sa bahay na ito ay napalapit na rin siya sa bata at dito tulad ng ibang mga batang nakikita niya, matitigas ang ulo at pasaway. Yun naman talagang dahilan ba't ayaw niya sa mga bata. Pero si Clara nagustuhan niya dahil mabait ito. Kapag sinaway ng ina nito, hindi na to magpupumilit. At nagtatampong uupo sa silya at napakakit nitong tingnan kapag humahaba ang uso nito. Ang sarap kurutin na matatambok na pisngi nito. Nilapag ni Adonis ang briefcase sa sofa at naupo roon kapag daka. Kakagaling lang niya sa meeting nila ng investor at laking gulat niya na makita si Savannah at ang asawa nito. Ito yung lalaking inaabutan niya na kasama nito noon sa padang babae. He is not affected after seeing them together. He already forgot how he feels about her. But the thing that he was shocked about was that Mr. Fajardo also knew her. At lahat nga ng binanggit nito tungkol sa dalaga ay parang nabilog ang ulo niya. Katatapos lang nila mag-usap about sa business at kasalukuyang kumakain sila na makita nilang dumating ang dalawa. Na makita pa silang magkapareha ay parang di siya kilala at nilampasan ang table nila. Napansin pa nga niya ang smug look sa mata ng lalaki na kahit saglit lang tumitingin sa kanya ay nakita pa rin niya. Para silang mga mayayaman, lalo na si Savannah sa itsura nito. The clothes she wore, the way she walked, with her head held up high, and everything she did was very refined and flawless. At ito ay dati pa sa isang high-class restaurant. Napumunta silang dalawa ng lalaki. Parang successful na nga ang babae sa buhay. Na makita ni Mr. Fajardo ang babae o mismid ito, di na itago ang saloobin nito. He looked at her in disdain at alam niya, pandidiri ang tingin na yon sa mata ng lalaki. Hindi siguro nakarating dito na naging kasintahan niya ang babae, kaya't sinabi nito kung anong nalalaman nito. At sariwa pa sa isip niya ang mga iyon. Parang silang plaka na paulit-ulit umaalingaw sa isipan niya. That's shameless and lowly. She really has a thick face to show it to everyone. Ni hindi pa talaga nahiya na pumunta sa gantong lugar. Maybe, ang kasama niyang yon isa rin sa mga client niya. You know, I still remember her. Maybe that was 3 or 4 years ago, I'm not sure. I have a friend and is much older than me. He's married and already has 3 sons. Kasama niyang babaeng yon. I thought she was her secretary na makita ko siya na nakaupo sa tabi ng kaibigan ko. Ngunit nang magpaalam na ang babaeng yon para pumunta sa restroom ay saka na niya inamin sa akin kung sino talaga siya. She's a whore who sells her body at lahat ng mga client niya ay paong mayayaman at may edad na. Ang sabi niya nakilala niya sa isang bar ang babaeng yon. My friend paid her thousands of money just to sleep with her. Siguro 3 to 4 times din na nakasama niyang babae dahil magaling nga daw sa kama. She's a pro. That's why he said that time. Kaya nang bumalik siya, hindi ko na itinago pa ang disgusto ko sa kanya. At kahit naramdam niya yon, hindi pa rin nawawala ang ngiti sa labi niya na parang wala siyang pakialam kung alam ko kung ano nga bang trabaho niya. His tone was full of disgust at siya rin ay hindi nakaimik dahil naging kasintahan pa rin niya ito noong time na binanggit nito. At yun din ang panahon na masyadong abala siya sa trabaho at palaging nasa abroad nga siya. Kaya naman wala siyang masyadong time sa mga babae. He laughed bitterly. Matagal na pala siyang niloloko ng babaeng yon, hindi niya man lang nalaman. Pumatol pa sa lalaki na napatanda na maraming taon dito at may asawa pa. Tama nang tawagin siyang whore at prostitute. He is wondering, ilan pa kayang pinaturan nito para tutatan ng pera? Dahil ngayon nalaman niyang isa pala talaga siya sa pinirahan nito. Naging bulag lang talaga siya noon at di napansin ang mga ginagawa nito. She is such a sexually promiscuous shit, his mind said disdainfully. Adonis! Gulat na bulalas ni Kerry ng paglabas ng komedor. Makita tong nakaupo sa sofa. Di niya narinig ang pagdating ng sasakyan nito. Di rin ito pinaalam na uuwi ito ngayon. Nagmulat na mata si Adonis at gumiti sa ina. Tumayo siya at niyakap to sabay halik sa pisngi nito. Bumalik din sa normal na ekspresyon ng mukha niya. Sorry mama, at ngayon ako umuwi gayong kahapon pa ako lumuwas. Dumiretso kasi ako ng office tas kanina may kinagtagpo rin akong investor. Apologetic na saad niya.
Nakakaunawang umiti ang ina niya. I understand, iho. But I'm still glad that you come to visit us. Kailan balik mo sa Mountain Province? Magtatagal ka ba rito, anak? Umiling siya at inakbayan ng ina. Bukas ng umaga ko babalik, ma. Naiwan doon si Hazel sa bahay ni Rigor muna siya tumira sandali. Ganun ba? Mabutit hindi nagprotesta si Hazel. Bumukas ang pag-aalala sa mukha nito. Hindi naman, mama. O sige, malapit nang maluto ang hapunan. Magpalit ka, di papatawag kita mamaya. Aktong pipigilan niya to nang iwan siya pero binawi niya ang kamay. Babanggitin sanang di sinasadyang encounter nila ng dating kasintahan pero di niya tinuloy. Naikwento kasi ng kanyang ama na nagalit daw sa babae at sinisi na magdesisyon siyang tumira sa Mountain Province. Baka pag binanggit niya ang pangalan ng babae, masira ang mood nito. Lalo na pag sinabi niyang ginawa ng babae, panigurado, masisira ang mood ng kanyang ina. Pumanik siya sa taas at nagpalit ng damit niya. Pagkatapos sumiga at pumikit para ipahinga sandali ang utak niya. Pinatong niyang braso sa noon niya at huminga na malalim. Mayay nagmulat siya na mata na marinig na tumunog ang kanyang cellphone. Di bumabangon, hinugot niya yon sa bulsa na suot niya at tinignan ng tumatawag. Si Rigor ang nakita niya sa screen. Iisang dahilan lang ang rason kung bakit ito tumatawag, yon ay tungkol kay Hazel. Sinagot niyang tawag at nalagay sa loudspeaker yon. Kumunot ang kanyang noon ng ilang segundo at lumipas ay hindi niya rin narinig ang boses ng kaibigan. But his heart almost popped out of his body when he heard the strange sound. It was as if the one at the other side of the phone was gasping. Adonis? Ungol ng isang mahinang tinig. Shit! Mahinang mura niya na mabosesan si Hazel. Let me come. Nakikiusap ang tinig na muling anas nito. Animo nahihirapan ang dalaga dahil sa mabigat na paghinga nito. Dahil sa hingal at ungol nitong narinig niya ay naramdaman niya, uminit na rin ang katawan niya at nagkaroon siya ng reaksyon sa ibabang katawan niya. Kaya naman nilawagan niya ang kanyang kurbata at napahinga na malalim. Hazel! Tawag niya sa dalaga na narinig niyang humingal. Kanina ko pa ginagawa ang mga sinabi mo na nakaraan pero hindi effective. Umuungol na reklamo pa nito. Shit! Usal niya lalo nang maramdaman niya ang tuluyang pagkagising ng sandata niya. Kumilos ang kamay niya at inalis ang botones ng suot niyang slacks. Binaba ang pang-ibabang kasuotan at lumabas ang nakatayong baril niya. Hinawakan niya yon. Sa nakalipas sa 2 taon, hindi man lang pumasok sa isip niya na gawin ang gantong bagay. Pero dumating lang si Hazel para siyang hayok na hayok sa ganon. Parang sinindihan nito ang apoy sa katawan niya na matagal na nakalimot at namatay pagkatapos sila maghiwalay ni Savannah.